Sagutin ko lang yung tanong kung pareho lang ba yung lambot ng PG7 midsole ng Anta Travel and Anta Float dun sa pinaka-latest ng Anta na G21 version 4 with PG7 Ultra midsole na. So PG7 Ultra midsole is their latest and top of the line na PG7 midsole. And then yung travel models, this one, Travel 1, Travel 1.5, Travel 2, and then Float. Actually, may Travel 2S pa, pero hindi ko pwedeng isama dito. Wala akong Travel 2S, okay? But yung Travel 2S, naka PG7 midsole din siya. And then, lahat ng ito ay naka PG7 midsole. Yung nga, yung sa G21 version 4, ay naka PG7 Ultra. So, to be honest, mahirap sagutin yung question na yan just by saying or answering yes or no. Kasi, lahat ng models na to, although lahat sila naka PG7 midsole, pati ito, iba-iba yung feel nila, iba-iba yung ride characteristic, iba-iba yung performance nila. So, it's best to answer them accurately by doing test talaga. And gumamit ako ng 3 criteria para masagot talaga yung question na yan objectively and accurately. Yung first criteria, yun yung softness niya. Softness, yung gaano kalambot yung midsole from firm to softest. Okay? Yung firm, yun yung pinaka-responsive. Of course, yung softest, yung pinaka-malambot. Then second, yung rebound or yung bounciness niya. From fast rebound, yun yung pinaka-responsive to the slowest rebound. And third, yung pagiging stable ng shoes. So, simulan natin sa softness, yung first criteria natin. We'll start with the most firm and most responsive shoes papunta sa pinaka-malambot, yung pinaka-softest. Okay? So, first, yung pinaka-firm sa lahat, yun yung Travel 1.5. Pinaka-firm siya from heel to midfoot, same yung density niya. And to be honest, ito yung sa pinaka-nagustuhan kong travel model sa lahat. Mamaya explain ko kung bakit ito yung pinaka-gusto ko sa lahat ng travel. The next sa firm is yung Anta G21 version 4, yung midfoot part. Yes, iba yung density nito, iba yung feel nung dito, dun sa heel. Kaya mamaya explain ko kung bakit. And mamaya sabihin ko rin kung anong softness nitong heel. Pero, itong part na to, ang firm sa G21 version 4. Then third, papunta tayo sa softa, yung Travel version 1. Same yung feel niya from heel to midfoot. Then next, sa soft, is yung Float. Malambot din siya from heel to midfoot. Then one of the softest from heel to midfoot, yung Travel 2. Actually, yung Travel 1, 2, and Float, halos pareho sila ng softness. I gauge the softness accurately by using the durometer. Ito yung durometer natin. Tinas ko din sila by stamping on the heel and midfoot para i-confirm yung lumalabas sa durometer. So far, pareho silang lambot. Halos nagkakadikit yung lambot ng Float, Travel 2, and Travel 1. And yung pinakamalambot sa lahat is yung G21 version 4. Ang pinakamalambot sa kanya is yung heel. Katulad sinabi ko kanina, firm yung harap. Ang malambot talaga sa kanya yung heel. And using durometer, lumabas, ito yung may pinakamalambot sa lahat. Konti lang naman. Konti lang ang difference. But still, na-feel ko rin yung difference niya nung ginamit ko. Kinumpare ko sa lahat ng models. And I used this then. So talagang nagtugma yung sa durometer and sa actual. Okay? May lambot talaga itong heel nito compared sa lahat. So, ano yung result ng softness? Yung pinaka-firm sa lahat talaga is yung 1.5. Okay? So, ito yung gustong-gusto ko talaga sa mga travels kasi very responsive siya. Since siya yung pinaka-firm, kaya kong bumilis ng takbo with this model. Since konti na ang lubog niya, since firm nga siya compare sa ibang travels, hindi siya basta-basta lumulundo. Pag binilis ako yung takbo, kaya niyang sumabay sa speed ko. Doon napapasok yung ganda nung G21 version 4. Ang takbo natin is mabagal or naglalakad tayo, we land on the hill. So, walking and slow running o slow jogging,
we usually land on the heel. Kaya pinalambot talaga to para i-absorb niya talaga yung impact. Kaya ito yung pinakamalambot sa lahat na to, yung heel. Ngayon, pag bumilisan tayong takbo, naturally, we land on midfoot. Okay? Lalo na pag mas mabilis yung pace sa sprinting, ganyan. Ang significance, bakit nila ginawang mas firm yung harap? Kasi, pag land natin ganyan, kailangan natin, since gusto natin tumakbo ng mabilis, kailangan konti lang yung lubog niya para maka-accelerate tayo agad for the next step. Yun yung significance nung medyo firm yung sa may mid part and then soft yung heel. In other words, tama yung sinabi ng ANTA sa description nila dito sa G21 version 4. They made PG7 Ultra or this model to be versatile, to be a versatile PG7 midsole compared dun sa nauna mga PG7 midsole. It's meant to be comfortable sa mga slow paces, sa walking, but responsive, very responsive sa faster paces. So you can use this as a daily trainer. You can use this as easy run, slow run, and faster runs, and long runs. So yung second criteria natin yun yung rebound or yung bounciness, yung bilis pagbalik ng midsole. So we'll start from the fastest rebound or the most responsive dun sa slowest rebound. Yung fastest sa lahat is yung G21 version 4. Yun din ang sinabi ng ANTA. Pinabilis nila ang rebound nitong PG7 Ultra compared sa ibang PG7 midsoles. Na-feel ko rin talaga actual running na mas mabilis siya bumalik compared sa iba. Yung heel niya, ang bilis bumalik. Yung midfoot niya, ang bilis rin bumalik. Kaya I feel more energy return compared dun sa naunang PG7 midsole. And according to ANTA, this has 85% energy return na compared dun sa naunang PG7 midsoles. Next is the Travel 1. Mas mabilis ang rebound nito compared dun sa ibang travel models. But still, mas mabilis pa ang rebound ng G21 version 4 compared dito. Next, yung float. Okay din yung rebound dito. Okay, going to slowest rebound tayo ha. Next is yung 1.5. Pinakamabagal na rebound sa lahat is yung Travel 2. Which is expected kasi description ng ANTA dito is pinagalan talaga nila yung rebound dito. Itong ibang models na ito, lahat tong ito, okay? Yung Travel 1, 1.5, yung float, this has peak gravity or PG 7.8. And then pagdating ng Travel 2, binagalan nila yung rebound. Ngayon, ito nasa peak gravity 7.6 or PG 7.6. So, konti lang binaba nila, but you can really feel yung difference nila. So, ito, mas napipil mo yung parang memory foam level siya. Mabagal ang balik sa taas. Pag apak mong ganyan, daan-daan yung balik sa taas. So, this is really comfortable. There is really difference dun sa comfort nitong Travel 2. So, sa bounciness, yung Travel 2 ang may pinaka-slow ang rebound. Perfect for walking, jogging, easy pace, recovery runs. And yung G21 version 4, ang may pinaka fast ang rebound. Naka PG7 pa rin siya, kaya comfortable pa rin siya for walking, for easy pace, for recovery runs. Okay, ang maganda lang sa kanya, since mabilis na yung rebound niya, pwede na siyang gamitin sa faster paces. And then yung third criteria, yun yung pagiging stable ng shoes. And we'll start with the most stable model to the least stable. Pinaka-stable sa lahat, yung G21 version 4. Nafe-feel ko talaga na nakakatulong yung pagiging wide ng ilalim. Ito, tsaka ito. I feel yung difference na talaga pag tumatakbo ko ng mabilis doon sa mga tight corners. I feel more confident and secured dito sa G21 version 4. And second, most stable, yung Travel 1.5. Since yun talaga ang design din niya, mas pinalapad din nila yung ilalim and yung rear and yung part na to, okay, sa midfoot. Kaya, and at the same time, siya rin yung pinaka-firm, kaya as expected, siya yung isa sa mga stable talaga na models. Next is Travel 2. Okay? So, malambot talaga siya, kaya
I feel na mas may galaw yung paa mo. Okay? But stable enough pa rin naman. Hindi naman yung tipong delikado na. Next, yung float. Yung pinakahuli, yung travel 1. Okay, guys, travel 1 is still stable. Okay? Pero pag kinumpare lang natin sa iba, okay, siya yung pinaka unstable. Kaya naglabas ng 1.5 na model na mas pinalapad pa nila yung midsole, yung overall design niya is concentrated sa added stability para hindi tayo masyadong magalaw. Okay? But again, this is still stable enough para sa running and walking. So, ang sagot sa question niya ay pinakamalambot ang heel ng G21-4 na naka PG7 Ultra compared sa travel and float models. Pero, second to the firmest siya dito sa midfoot part. And nasabi ko na kanina kung ano yung reasons for that. And kung may questions pa kayo, paki-comment na lang and I'll do my best to answer them. Thank you.